Despite improving weather conditions, the State Weather Bureau still appeals for vigilance as there's a possibility that one may re-enter PAR. We now discuss this with News 5's weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, how high is the possibility na bumalik si Juan sa bansa? Yes, good evening sis at good evening sa ating mga viewers. Itong si Bagyong Juan ay may possibility nga bumalik sa ating Philippine Area of Responsibility by Thursday or by Wednesday evening. Ito po ay kasalukuyang nandito sa malapit sa ating boundary line at palabas na rin ang ating PAR. Maring mamayang gabi or mamayang madaling araw, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung papansinin nyo, meron tayong tinatawag na itong line na to, yung kulay puti niya, yan yung ating frontal system. Relatively mababa ang pressure yan. Magsaserve yan as a hook. I-hook niya itong bagyong si Juan at yan po ay magkakaroon ng significant na pagbilis if ever mag-recurve na yan pataas. So, possible po yan pumasok ulit sa ating PAR or babalik sa loob ng ating PAR dito lamang sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. At by then, meron na tayong nakikitang significant na paghina nito at after tumama niya sa Taiwan, mas hihina pa ito. So, if ever bumalik po ito sa ating PAR, hindi na ito super typhoon. At yung kanyang effect is more likely, nandito na lang sa extreme northern Luzon at possible mga light rains na lamang po yan. Including yung ating mga effect ng ating northeast monsoon. Ma'am Ces? Oo. Alvin, anong mga lugar ang dapat maghanda sa posibleng pagbalik nitong si Juan? Yes, Ma'am Ces, gaya nga lang nabanggit natin is, if ever bumalik ito is nasa mahinang category na ito ng bagyo and may possibility pa itong malusaw if ever maglandfall pa dyan sa Taiwan. Maliban dyan, beside do sa landfall niya, yung ating tinatawag na cold air intrusion o pagpasok ng malamig na hangin na nagmumula sa ating amihan ang tuluyang pang magpapahina dito sa Bagyong Juan. If ever nandyan po yan, yung kanyang outer bands na lamang o yung kanyang wind field ang possible na sumabit dito po sa ilang parts or sa mga isla dito sa extreme northern Luzon. Relatively, malayo na tayo doon sa kanyang center at doon sa kanyang gitna na kung saan nandun yung ating pinaka-extent ng malalakas na hangin. And yun nga, significant na weakening yung ating naasahan dito sa Bagyong Juan at if ever makabalik po ito, mas mahina na po ito ng significantly kaysa doon sa dating super typhoon status nito. Okay, mabuti naman. Pero gusto kong tanungin, Sean, ine-expect natin yung malakas na pag-ulan, di ba? Mga 200, up to 200 millimeters. Pero kapansin-pansin na mas malakas ang hangin kaysa ulan. Anong nangyari? Yes, Ma'am Ces, yung ating mga pag-ulan dito sa Bagyong si Juan ay concentrated dito sa malapit sa area ng kanyang gitna. At kung mapapansin nyo, sa mga Bicol region, sa mga areas na tinamaan ng kanyang center, is nakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan. Other than that, yung ibang areas na medyo malayo do sa gitna ng bagyo, mas hangin dahil mas malawak yung kanyang wind field. Hindi tayo nakaranas ng masyadong maraming pag-ulan doon dahil yung ating moisture content sa ating atmosphere is hindi rin ganun karami. So mas naging considerable yung amount of rainfall nito, malapit lamang doon sa gitna niya, kaysa doon sa kanyang mga outer wind field. At isa pang factor natin na nakikita dyan is yung speed or yung yung pagkilos nitong Bagyong si Juan na nag-average ng 30 to 35 kilometers per hour. So imagine niyo nagdidilig tayo ng halaman. So kung ganyan ka lang magdilig, mas naiipon yung ating tubig. So mas marami tayong naiipon tubig. Even though parehas na at the same volume ng tubig na dala-dala ng ating pandilig, kung mabagal kayong nagdidilig, kagaya ng Bagyong Tino, so mas mabagal kayong nakakuha ng tubig, mas marami tayong naiipon tubig. Unlike si Juan na binilisan mo yung pagdaan. So mas kokonti yung natanggap nating pag-ulan dahil nga mas mabilis ding umalis. Pero considerably, marami rin pong pag-ulan to, masyado lang siyang mabilis na dumaan, kaya hindi rin natin siya masyadong natanggap or hindi rin naipon masyado yung ating mga pag-ulan. And again, aside from that nga, yung binanggit natin kanina, less yung moisture natin from the atmosphere and yung mga other factors niyan is yun nga, wala tayong shear line or hindi ganun kalakas yung ating shear line. In terms naman, pag July or June, if panahon ng habagat, wala rin tayong ibang weather system na nag-enhance ng ating rainfall. So as is, mas naging delikado yung malalakas na hangin nitong si Bagyong Juan. So basically, hindi kasing humid ngayong panahon na iyon, no? Ngayon. Actually, ang lakas nga nung hangin. Pero actually, ang gusto ko itanong sa'yo, Alvin, ano pa ba ang binabantayan natin? Ngayon medyo nakakahinga-hinga na tayo dahil tapos na yung banta, yung major na banta ni Juan. Sabi mo, kahit bumalik siya, it won't be as bad. What else are on weathermen's radars today? Okay. Ngayon, wala naman tayong binabantayan pang possible na sumunod dito sa Bagyong Juan. Maliban lang sa paglakas ng ating
northeasterly wind flow. So meron tayong inaasahang possible surge ng ating amihan in the next few days, lalong-lalo na pagtawid nitong bagyong Siwan. So magkakaroon tayo ng malakas na amihan in which pwede po yung magdala ng shear line. So yung ating concentration ng mga possible na pagulan is nandito sa eastern section ng Northern Luzon. As of now, active naman yung ating areas dito na kung saan dito nabubuo yung ating bagyo. Pero in the next few days, for the next few weeks, well, in the next pagpasok nitong susunod na linggo is wala pa naman tayo nakikitang possible na mabuo or sumunod agad dito sa Bagyong Uwan. And then again, mas drier na po yung ating air ngayon, kasabay nung pag-surge yung ating amihan. So, bumababa yung ating chance na magkaroon ng panibagong bagyo or low pressure area sa mga susunod na araw. At lalong-lalo na sa buwan ng December and January, bumababa rin yung ating chance ng mga bagyo niyan. Madalas 0 or 1 to 2 yung ating inaasahang bagyo kapag sa susunod na December and January and February, 0 to 1 na ating yung probability na magkaroon ng bagyo or mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So may possibility pa rin, Alvin, na may bagyo pa sa December. Pero ang gusto ko itanong, Alvin, gaano kalaki yung naitulong ng Sierra Madre Mountain bilang panangga dito kay Uwan? Kasi maraming nagsasabi nakatulong daw talaga siya para humina itong si Super Typhoon Uwan. Yes, Ma'am Pauline. Kadalasan po yung ating mga bagyo is if dumadaan sa mga kabundukan dito po sa mga Sierra Madre, sa Northern Luzon or Central Luzon, is nagkakaroon talaga tayo ng paghina niyan dahil nade-deprive siya ng moisture at ng energy mula sa dagat. So nade-dry out siya at hindi siya na-feed or tinatanggalan siya ng pagkain or ng lakas nga na nagbumula sa dagat. So if ever tumatawid yung ating mga bagyo dyan, nakikitaan natin ito ng paghina. So mostly yung ating protection from the Sierra Madre is nagdedepende kung nasan tayo. If ever dito galing yung bagyo natin, protected yung mga areas na nasa west part natin. Pero yung mga nasa eastern part like Aurora, naramdaman nila yung full brunt or yung full force nitong bagyong si Uwan, lalong-lalo na sa storm surge. And additional niyan is yung ating areas dito sa side is if ever meron tayong hangin dyan, nagkakaroon tayo ng orographic cliff, mas marami rin tayong nakukuhang pag-ulan dito. Pero in other side naman, nada-dry out yung ating hangin at mas protected tayo sa hangin. So mas less yung ulan sa kabilang side at mas humihina din yung ating hangin. So depende po sa location natin kung saan tayo nagiging protected. So nagsiserve siya as barrier from mga bagyo na galing sa east papunta sa west. So yung ating mga western part, mas less na considerably ang effect ng bagyong Uwan kumpara nga dito sa eastern side. Pero yan po yung kadalasang nangyari. May mga times din, like si bagyong Emong, tumama siya sa western part, naprotektahan naman yung eastern part. Dahil nung tumama siya sa western part, malaking damage po ang nangyari dito sa may areas ng La Union at areas ng Pangasinan. Pero by the time na tumawid na siya ng mga kabundukan, tuloy na siyang mahina at halos wala na siyang nag-i-effect sa kabilang side. So vice versa, nagsisilbi siyang barrier. If ever dumaan yung ating mga bagyo dyan, is talagang humihina siya. Okay, in short, kailangan talaga ng maraming puno sa kabundukan. Yes, Ma'am Ses, dagdag ko na rin. Isa yan sa na-overlook na para siya yung mas protection natin from the Sierra Madre is yung mga puno niyan. Pag kukonti yung ating puno, yung ating runoff na tinatawag o yung bilis ng pagdaloy ng tubig is mas mabilis compared sa mas maraming puno. At yung ating mga puno din, nag-hold ng mga putik. So, nalilesen yung ating mga landslides and yung ating mga rock slides. So it's yan, not so much natin. the mountain range, but the trees. Yes, Ma'am Ses. The trees. All right. Thank you so much, News 5's weather frontliner, Alvin Pura.